There she is. I think this is a moment so many have been waiting for. Catherine Bernardo on the red carpet. There we go. Of course, Catherine Bernardo, who won as Pond's brightest star of the night at a previous Star Magic Ball. She looks brighter than ever. It looks like she just woke up with a youthful and radiant glow. Hello Kath Den fans! So ito napagtanto ko bilang bukas po yung Star Magic Ball ng ABS-CBN mga kasombreros. Dito ko lang pala nalaman na marami pala talagang awards si Ma'am Catherine dun sa previous nila na Star Magic Ball na tinanghal siya na Pond's brightest star of the night. Nung parang 2023 pa ito mga kasombreros yung naka-white siya, kasi last year nalala ko 2024 tinanghal siyang Cinema Queen sa box office mga kasombreros, record-breaking Cinema Queen to be exact. Kasi nga parang hindi siya naka-attend last year kasi nga sobrang busy, parang nasa kasagsagan pa ng December kasi yung parang event ng Star Magic dati sa Christmas mga kasombreros. Yung theme nila last year parang Christmas Star Magic Ball, pero hindi siya yung usual na lang, yung parang hindi siya connected sa Christmas party. So ito tinaon ng Star Magic na Christmas party siya at the same time, kasi iba rin yung Christmas party ng buong ABS-CBN talaga mga kasombreros, kasi sa kumapasa Cuneta Astrodome nga sila sa MOA Arena pala mga kasombreros na Christmas party yung buong ABS-CBN management. However, yung Star Magic lang, kasi isang department lang to ng kumbaga pa ng ABS-CBN mga customers, ay yun nga ibang event siya. So si Ma'am Catherine tinanghal siya doon as title record-breaking Cinema Queen along with Sir Joshua Garcia mga kasombreros. Sa Alden naman sa GMA Gala Night mga kasombreros noong 2024 ay tinanghal siya na Aqua Boracay Tropical Trendsetter na awardee mga kasombreros, and dalawa actually yung kanyang nakuha kasi Hall of Famer din nag-award din ng GMA ng Hall of Fame awardees. Kasama niya dito sina Bea Alonzo, Dingdong Dantes, Marian Rivera at saka si Heart Evangelista mga kasombreros. So grabe, pareho pa silang Asia's multimedia superstar mga kasombreros, kung kaya pa nagsasama ito tulad ng sa bench ay talagang pasabog. So partida, wala pang label yan, hindi pa sila publicly announced na magjowa mga kasombreros. So excited tayo para sa Star Magic Ball para bukas mga kasombreros. So marami tayong ayuda bukas, kung kaya abang-abang po tayo mga kasombreros and mga kapantas. And then ito, next item natin, sobrang generous talaga ng inyong Pops Alden, kasi nagpakain siya sa mga bata, kasi magiging 2 or 3, alam ko 3 na yung branch niya na kumbaga pa na McDo mga kasombreros. So part ng kanyang ng kanyang generosity at advocacy talaga mga kasombreros dun sa kanilang kumbaga pa sa kanilang Viva contract signing mga kasombreros. Ay talagang sinabi niya na part talaga ng advocacy niya o ng advocacy niya mga kasombreros ay yung pagtulong at saka charity foundations. So yun nagpakain si Pops Alden ng McDo sa mga bata, and then nag-book reading din ang inyo nag-book reading din nag-alatatay na talaga. So ito ay po pwede na talaga siya maging tatay mga kasombreros kasi alam na niya kung paanong mag-alaga at saka so pwede na naalagaan niya yung kanyang pamilya. So isang Mrs. Wilkerson lang hindi. So ganun po siya mga kasombreros. Kidding aside, ito nagpa-picture pa si Pops Alden sa mga bata, talagang part ito ng kanyang advocacy. So medyo mahaba na ang buhok na inyong multimedia superstar or Asia's multimedia superstar mga kasombreros. Baka kailangan na magpagupit ulit siguro after a month or 2 months pa mga kasombreros. So talagang generous dito makita talaga na the more you give, the more you receive. And si Pops Alden kasi hindi lang parang talagang balance at saka naka-accounting
kumbaga pa ibigay ang dapat ibigay at saka i-hold ang dapat i-hold kasi may ilangan pa. Ganun. Talagang galing niya sa ano, no, isa siya talaga sa mga examples ng how to invest and how to handle finances, mga kasembreros. And then si Ma'am Catherine ay naglabas ang KFC ng panibagong video endorsement. Actually, this was yesterday pa yata. So ngayon ko lang po na upload, mga kasombreros. So si Ma'am Catherine as KFC ay talagang dati parang dalawa sila ni Sir DJ dito. So parang iniwan na si Sir DJ. No, dito na talaga si Ma'am Catherine. Parang yung mga halos lahat ng endorsements nila na Kathniel dati, yung ni-retain at saka kumbaga pa iniwan na lang talaga na mas pinili, no, ay si Catherine, mga kasombreros. So ito, no, talagang food is life na kay Ma'am Catherine ngayon. So wala nang gaano nagbabawal kasi tapos na yung kanyang bench, mga kasombreros, na pagpapa-slim at pagpapaano ng kanyang katawan. So aabangan din natin yung yung Elena 1944 kasi baka yun na yung kanyang gagawin after ng PGT, mga kasombreros, na ongoing pong napapanood. Alright, so naman po ating Kathleen updates ha. Para po sa ating word, mga kasombreros, ay sobrang ganda po nito. Ang salitang walang katapusan or walang hangganan, endless, eternal, hindi siya fleeting or hindi siya temporary. Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words, Jesus Christ, will never or will by no means pass away. So that's New King James Version. New Living Translation, heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. And sa Tagalog po, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. So ang Bible po talagang paulit-ulit at saka consistently nag-warn or nag-remind po sa atin, mga kasombreros, na ang mundong ito ay hindi talaga forever. Okay? Kung kaya yung sasabi nila na naniniwala sa forever, no? Ang forever po ay afterlife. Okay? Kasi kahit mag-asawa, no, talagang tayo bilang mga mortal ay mamamatay. Yung kumaga pa yung mga pinaghirapan natin ngayon after 100 years, iba na yung makikinabang. Iba na yung generation na nakatira dito. So imagine natin yung lolo ng lolo natin, yung lolo ng lolo ng lolo yung mga magulang pa natin noon ay wala na, no? Iba na. So hindi na nila tayo kilala. And sila din po ay malamang hindi na natin sila kilala. So siguro mga 5-4 na generations, hindi na wala na tayong records, mga kasombreros. So it's one literal and physical and tangible and kumaga pa reality na katotohanan na tayo po ay hindi forever. Only God is or only His word is forever. Salitang hindi nagwawakas. His statement was in the context of end times as prophecies and the eternal nature of Jesus' words or Jesus' words. My words will never pass away. So this means that trusting Jesus is wiser than trusting anything in this world. Yung kaya wala tayong dapat na pagtitiwalaan. Yes, we can love and we should love people, mga kasombreros, ating pamilya, ang ating kapitbahay, ang ating family members in general, ang friends natin, so yung mga tao. Pero yung tiwala ay yung pinakamataas sa tiwala talaga is should only be put and be placed kay Jesus Christ at kay Lord, mga kasombreros. Jesus also refers to the passing away of heaven and earth in Matthew 5:18. In Revelation 21:1 ay ganun din po, no? Lahat po ay masisira, lahat ay papalitan. Yung langit at ang lupa ay magkakaroon po ng bagong Jerusalem. So that means new heaven siya, mga kasombreros. So the method of this world's destruction is revealed kahit na sa 2 Peter, no, chapter 3 verses 10 to 12 ay yung second coming of the Lord Jesus Christ ay parang isang magnanakaw. Ang mundong ito, ang langit ay magdi-disappear, mawawala, mga kasombreros, lahat ng elements, lahat ng galaxies, lahat ng universe, lahat ng constellations, lahat ng heavenly and yung heavenly things, heavenly materials, heavenly creations, lahat po iyon ay madi-destroy or masisira. That day will bring about the destruction of the heavens by fire and the elements will melt in the heat. Grabe, no? Parang sa time ni Noah. So imagine natin yung time ni Noah, mga kasombreros, na yung buong mundo ay na-destroy, no? Kahit sabihin natin na
may isang pamilya that found favor sa harapan ng Panginoon, and that was the family of Noah, na only 8 members, no, kasama ang kanyang anak at saka mga manugang, ay naisalba, no. Kumaga pa, yun yung parang isang old Jesus Christ way of cleansing. So hindi actually, kasi hindi siya no, yung time na ito ay pinuksa na pinatay lahat ng tao, no. Yung tubig ay umapaw pa ng ilang metro sa kumapa sa Mount Everest, na the highest peak or the highest mountain. So di ba yun yung more than 29,000 feet ang taas ng Mount Everest. So may ilang meters pa para malipol at saka mapatay lahat talaga ng tao, and even yung mga creations, mga animals and so on. So yun yung parang pauna, no, pauna mga sombreros na pagsira. Tapos nilinis ng Panginoon, and then He established a new covenant through the life of Noah and his entire family. So kung kaya na-preserve pa rin ang lahi ng tao. Pero sa susunod na second coming ni Jesus Christ ay parang ganun din. However, by fire, no, destruction, magugunaw talaga mga kasmas, no, kaindik-indik at saka nakakatakot mga kasmas. But we have to trust God in every single way. Alright, so lamang po in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our Lord Jesus Christ, the Savior of the world. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po mga sombreros and katinatics and kapantasin pa. Alam po. I love you all.